Sa kalina ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa'yo pa, buhay ko'y kompleto na. Kahit sino man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin saya, saan mang damo ka pa. Magkasama sa isang pahina, libre lang at umitak sumigaw. Umiyak, tumawa at manampalataya hanggang sa napunta. Tuloy-tuloy ang saya. Kahit bakit puyat at may ilabas ang gilas mo, ang kwento mo at kwento ko i-ABPyan. Magbigay ng pag-asa sa lahat, tulad sa nisaya, kahit hindi kita. Good evening! Welcome! This is your show, This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 7. Episode 16. And today is February 25, 2025. Oh, happy EDSA Day. Yes! Oh, totoo naman. Yes, it's a Bible Tuesday din po. Mhm. So, ayan. Good evening po sa inyong lahat. Good evening, Tata Bert. Good evening, Anjet. Good evening din po sa inyong lahat dyan. Ayan. Nakiselebrate ba kayo sa EDSA? Oo po. Ayan. Na ngayong araw parang ang daming nangyari, no? Tatang bago Ay, oo. i-declare na hindi na i-declare. Ay, ako po. So, ano na lang natin. Importante sa mga puso natin, di natin makakalimutan. Yan, kagandahan naman yung ibang eskwelahan, no? In-observe nila yung, yung pag-ano nga sa EDSA na yan. Although, hindi pa sila tao or bata pa sila mga panahon na yan, hindi Opo. nila na-experience ang gusto, still, narinig daw nila sa kanilang mga parents at may mga nababasa sila na about EDSA. Oo. At nakisama naman sila sa celebration na yan. And that is good Yes. sa akin. Yun nga ang maganda na Tata Bert, kahit hindi namin naabutan, ramdam pa rin namin na yung sakripisyo, yung talagang yun nangyari. Yun ang Oo. importante bukod sa tinuturo. Kasi madali lang naman siya ituro, pero paano mo ituturo na didiin ba sa puso ng tao? Diba? Correct. Ayan. Yes. Tata Bert, malapit na, ang bilis po, malapit na matapos ang February, Ay, oo nga. At nga pala, no, 1 week at as Wednesday. Oh, ang bilis. Yeah. Tata Bert. No, sa August 5, di ba? March 5, sorry. March 5? March 5, ang as Wednesday. Oh. Bilis ng Ash Wednesday. Parang kakapasko na. Okay. Kaya hindi natin napapansin, ganun na pala ang Oo. takbo ng panahon. Ganun kabilis. Yes. Ayan. At may isang may mga pangyayari na nakakalungkot din naman, no? Ang ating mahal na Papa sa kasalukuyan na may karamdaman. Pero may magandang balita na may magandang pagbabago naman daw. Nagkaroon din siya ng pneumonia and then slight kidney failure. Nagkaroon. Pero so far daw maganda naman ang kondisyon niya. Hopefully, no, tulungan natin ang kanyang recovery through prayers. Kahit through prayers makakatulong po yun. Importante po yan. Thank you. Ang another thing pa na ikinalungkot, daming mga ika nga sa mga gantong edad na yung pagkamatay ni Roberta Flack. Ay, sorry Tata Bert. Sino po siya? Strumming my back with a finger, singing my life with a song. Yes, siya ang kumanta niya, si Roberta Flack. Killing Me Softly with his song. Wow, okay. Opo, narinig ko nga po. Tata Bert. Actually, nagkaroon daw siya nung karamdaman na ALS, no? Ang tawag nila dito, ALS o Amyotrophic Lateral Sclerosis. Na dahilan, kaya na-confine siya sa wheelchair na lang. Then, nagkaroon pa ng kung ano-anong mga
ano ba tawag dito? Komplikasyon, yung ano na yung naging karamdaman niya, kaya gano'n. At the age of 88. Oh, okay. Parang, I mean, ano na rin tataber? Oo. Isa siyang Grammy Award, na 4 na beses siyang nanag ng Grammy Award at iba pang mga awards ng mga panahon na yan. Okay. Ganda. Kaya kilala siya ng mga old-timers na katulad namin. Si mama mo, Opo, kilala. ma'am. Opo. Nakita nga daw po sila nung nakaraang buwan. Binisita pa po ni ma'am. Pero ang galing siya, Tata Bert, kasi nung 90s naman, kaya kami familiar sa kanta, may nag-revive nung kanta niya. Opo, yung one time, parang medyo kaya very ang galing, siya pala po yun. Okay na po. Kami po yung nakikiramay sa kanyang pamilya. Kung naiintindihan niyo man po yung Tagalog lang. Ayan po. Yes, Tata Bert, go on po. Marami na ba tayong ano? Yes, Tata Bert, 3,000! Wow, ang dami! Yeah. Good evening po, Miss Erlinda Umanya. May balita na lang natin noong nakaraang Saturday nga pala, no? Hindi nyo nakita at wala kasi kayo sa center, lalo na yung mga volunteers na, no? First time na nagkaroon tayo ng manggagamot na babae, maliban kay, kay May, no? Dahil si May naman talaga bloodline yan eh. Yes. Si Rosalie po ang nanggamot noong Saturday at ika nga kaiba. Kaiba po yung na-experience ng mga pasyente. At sana hindi dito rin kayo sa center noon para ika nga na-experience nyo rin yung bihira yung na-experience sa oras ng gamot. Wow, no? So, baka isipin natin, pwede pala kahit hindi bloodline na babae manggamot. Oo, pwede naman. Actually, masabi ko na rin sa kanila na noong mga way back 2000 up to 2002, pumili si Senyor, no, among the volunteers ng 7 na ititrain niya as manggagamot. Among which 7, si Rosalie at tanging babae. Wow. Ganun ka, Tata Bert, kalakas yun. At hindi rin alam ng iba na si Rosalie ang binibigyan ng special mission ni Senyor yan. Pag may bibisitahing mga kilalang tao sa ospital, sa kanilang bahay, para gamutin. Si Rosalie po yun. Kakatuwa naman. Thank you, Lord. Grabe. Talagang gusto talaga ni Lord ipagpatuloy at ipakita na kahit sino, kahit tingin ng mga tao, nagluluto lang si Ate Rose. Hindi nyo po alam. Ako, ang lakas po ng energy. Actually, 2 weeks prior nung Saturday, naobserbahan ko si Rosalie na parang hindi maganda ang kondisyon ng katawan niya. Lagi may mga nararamdaman na makikita mo na parang may nararamdaman na lagnat or whatever na hindi niya alam, inoobserbahan ko siya noon. Kako diliginan ko, kako. Hindi naman karaniwan sakit eh. And then, na-realize ko na siguro kinakailangan niya mag-discharge. And finally, lumabas yung tsansa noong Saturday. Wala si Jimmy. Wala si Senyor unang-una, no? Wala rin si Jimmy. Wala rin si Ryan. At walang iba. Wala rin si May pala. So, talagang tsansa. At malamang yung pagkakataon na yun para kay Rosalie. At binigay po natin yung pagkakataon na yun na siya ang manggamot. Oo nga, no? Lahat ng kumbaga sa talagang ibinigay na yung linya eh. Opo. Tsaka parang nakaplano, kay Lord, nakaplano na yun. Sige, hindi pwede itong mga to. Ito, para siya. Tinignan ko yung parang talagang pagkakataon at talagang time na. Among the 7 kasi na unang mga nanggamot, among the 7 na manggagamot na unang pinili ni Senyor, si Rosalie na lang ang hindi pa nanggagamot sa kanyang harap ng tao. Sa tagal, Tata Bert? Ngayon lang po talaga? Yes. Okay yes. po. Ay, naku. Kaya po pala. Matagal-tagal nang naipon na. Kailangan talaga mag-release na. Yes. Sa mga hindi po nakakaintindi masyado, Tata Bert, ano po yung sinasabi mong pag kailangan nyo mag-discharge o mag-release? Naipon na yung energy. Parang parang healing energy sa katawan niya. Kinakailangan ng mailabas eh.
Kaya mapupunan ninyo, no, yung may mga energy sa katawan, kakapitan ka na lang minsan, naglilipat ang energy yan eh. Ganun ho. At yun, no, pag hindi mo kasi na ililipat sa iba yan, bilang panggagamot or whatever, maapektuhan ka eh. Opo, ikaw mismo. Ikaw mismo maapektuhan. Opo. Masakit siya. So, kailangan talagang bagay. Parang baso lang yan. Pag napuno yung baso mo, hindi ka magbawas. Oo. Hindi ka rin makaka-hinga o diba ano. So, Kaya kanina, tinanong ko si Dila, kumusta ang yung pakiramdam ni Rosalie since nung mag-ano na, okay naman daw. Kailangan siya talaga. Baka mas umano pa nga tatabert, mas maging healthy siya, tapos mas lalakas pa yung energy niya. Ganun talaga. Yes. Opo. Para marami daw tayo nadadaanan ka ng Holy Spirit. correct. Para lalo pang maraming magamot at gumaling. Diba? Ayan po. Yes. Good evening po kay Tita Connie Magnayen. Hi, Connie. Tita Helen Tolentino. Mamita. Hi. Kuya Joshua Estuesta. Na kuya to. Si Mark. Kuya Pedro, hello po. Ate Judy. Ayan, good evening po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Yes po, Tata Bert. So far, wala naman akong nakalap pa na balita. Yun na lang lagi. Aksidente. At kung ano pong mga bagay na about election. Parang nakakasawa na rin eh. Kaya hindi ko na inano yun. Parang kahit gusto mong maghanap ng good news eh. Ano kayo mga good news? Tata Bert, itong nakarang election po ba, naging precinct po ba yung mga malls? Parang hindi. Hindi. Hindi Plano pa. po nila this year. School pa rin talagang School po. inalagay namin. Plano daw po nila buksan yung mga malls, mga 42. So, sana, okay din po para mas maraming Sabagay. makaluwag-luwag din po para sa iba. Ayan. Okay. Wala rin po masyadong good news po. Wala nga rin eh. Yes. Puro, syempre, people power po. Tata Bert, nung EDSA po ba, nandun ka po kasama maglakad, no? Nabanggit mo po? Yes. Actually, twice ako nagpunta noon. Una, pumunta ako ng maaga, then umuwi ako ng bandang hapon. Then, bumalik uli ako ng mga bandang gabi na. Puro lakad lang yan ha. Noong kasi, sa Santa Mesa kami nakatira, ng misis ko. At para kang ika nga, naki-join ako dyan. Dilakad ko lang mula Santa Mesa hanggang EDSA. Wow! Since mula noon kasi, sanay naman ako talaga sa lakaran. Oo po. At noon talaga hindi ka naman makakasakay. Dahil sa sasakyan, no choice ka noon kundi maglakad. Kung gusto mong mag-join, maglalakad ka talaga. Opo. Totoo. Nakakaano naman experience sa Tata Bert na nakasama ka. Ako, Tata Bert, experience ko, bata pa ako, 10 years old, EDSA DOS naman. Sinama ko ni Mama at ni Papa. Kasi medyo nung bata ko, mahilig ako nung mga ganyang politics eh. Tapos na-intriga ako, ganun pala yung nangyayari. Pero syempre, iba yung unang EDSA. Mas talaga yun. Pag nakikita ko nga rin po yung mga lumang videos, grabe. Yung minsan, ayaw mo namang umulit dahil sa mga pangyayari, dahil yung cause nun. Kaya lang, masarap yung makita mo yung mga Pilipino nagkakaisa na hindi parati nangyayari sa atin, no? Sana sa botohan magkaisa. Yun nga. Yun na lang po. Kahit wala na matcha-matcha. Yun lang po. Ayan. Hello po, Ate Nara. Hi, Nara. Yes. Ano ba? Ano na po eh. Wala pong masyadong news. Good news. Wala na rin tayo. Siguro pwede na tayo mag-start. Yes, ayan. So, sa mga kaka-join lang po, nasa Proverbs na po kami o kawikaan. Ayan. So, yung pagbabasa po namin ito ay bawat, masabi natin, bawat verse. Bawat verse, then bibigyan natin ng paliwanag. Karamihan naman dito sa mga verses na inaano na self-explanatory na. Kaya hindi na namin masyado tinatake lang masyado. Yes. Dahil ito po ang mga turo ni Solomon. Solomon. At alam naman natin, si King Solomon, wisdom ang pinili niya over doon sa kayamanan na binanggit sa kanya ng Yahweh noon ng Diyos noon. Thank you po. Ito na po, chapter 15. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit. Ngunit sa
tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ay, totoo naman. No? Totoo naman. Talagang pag ikaw magsalita, malumanay. Hindi ka nag-a-attract ng kompetisyon. Bagkus, payo, o ika nga magandang advice ang parating mo sa kinaukulan. Unlike yung parang pagalit ka. Para bang nakikipag-away ka na kaagad eh. Yes. Ganun. So, pag makikita natin, dalawang tao, pag nakita mo sila nagsisigawan, kung pansin nyo, hindi po sila natatapos kasi nakikipag-compete. Pero observe nyo po, kahit anong debate or away na totoo, mag-asawang magkaibigan, pag yung isa medyo malumanay, mag-aano na po rin yung isa yun. Kakalma na rin yung isa niya. Opo, tama. Thank you po. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman. Ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Bukal ng kahangalan ang dila ng... So, ibig sabihin na sa pagsasalita. Opo. Kung may pangunawa ka talaga, ika nga, sa pagsasalita, kapupulutan pa ng kaalaman ng iba yung mga maririnig sa iyo. Dahil may unawa ka eh. Unlike yung mangmang ka at wala ka namang kaalaman, kung ano man ang sinasabi mo, parang wala ka namang nai-share na eh. Thank you. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Totoo naman, syempre. Ang Diyos ganun talaga, no? Alam niya ang lahat ng bagay. Tinitingnan niya ang lahat ng bagay. Walang nalilingid sa Kanya. Ang lahat ng bagay, alam niya. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. Ngunit, ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Katulad to ng una, no? Halos parehas. Hindi na natin may papaliwanag ito dahil banggit na natin halos doon sa una. Di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Ito naman ang isang mangmang talaga, no? Yung isang mangmang na ayaw makinig sa turo ng ama, naliligaw yan. Ika nga napapasaba. Unlike yung mga dumidinig sa paalala ng ama, sa mga sinasabi ng ama, nagpapahiwatig ng ano yan, binibigyan ka na ng babala eh. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan, ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Ang masasabi ko rito, puno ng kayamanan, parang kasaganahan. Opo. Ang tahanan o ang buhay ng isang matuwid, puno ng kasaganahan talaga yan. Kung ikukumpara doon sa masama na ika nga kung masama ang iyong gawain, magkukulang ka talaga sa mga pangangailangan. Darating ang mga panahon na ganyan na magkukulang ka na talaga dahil wala kang gabay eh. Ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan, ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. Ibig sabihin ang labi ng may unawa, ang salita ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan. Totoo naman yan. Dahil ang may unawa, alam niya ang tama at mali. At ang sasabihin niya lagi ay yung nakabubuti sa kanyang kapwa. Pero, yung isang mangmang, wala nang alam. Ano ang maipapayo niyang maganda sa inyo? Kung siya na mismo, ang gawain niya ay hindi ayon sa tama. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa panalangin ng matuwid, siya ay natutuwa. Handog ng masama. Pero dito sa ibaba, panalangin. So, ibig sabihin nito, it is about panalangin. Ang isang masama, ika nga, nananalangin din niyan kay Yahweh eh. Ang problema, hindi rin maganda ang pinanalangin niya. Malamang ganitong panalangin niya. Panginoon, sana po, dito sa kikidnapin namin ito, may isagawa po namin ang maayos. Matutuwa ba si Yahweh ng ganun? Siyempre hindi. Pero sa matuwid, nananalangin, makagawa, basta matuwid na tao siya, eka nga tao pa rin, nakakagawa ng pagkakamali. At kung ipananalangin niya kay Yahweh, yung pagkakamali na yun, tatanggapin ni Yahweh yun. Matatawarin siya. Matuwid siyang tao naman kasi.
Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi. Ngunit kanyang minamahal ang sa katuwirang lumalagi. Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi. Oo naman. Parang ika nga isang explanatory nito. Ngunit kanyang minamahal ang katuwirang lumalagi. Oo naman. Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa at tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. Tatanggap ng parusa. Siyempre, pag hindi ayon sa tama yung ginagawa mo, may karampatang parusa yan. Ibig sabihin ng karampatang parusa, may karma. Yes. Kung ano yung itinanim mong kasamaan, ganun ding kasamaan ang aanihin mo. At kung tatanim ka ng mabuti, kabutihan din ang aanihin mo. Yun ang batas ng karma. Tsaka tatawid, pag sample lang po, pag nagda-drive ka, kung alam mo blind curve, hindi ka mag-overtake. Oo. So, kung talagang dahil gusto mo lang itry at madadamay mo pa yung mga pasahero mo, ang parusa mo, maaksidente kayo lahat. Pero kung nakikinig ka sa mga Yeah. road signs, sa mga tao nagsasabi Paalala yun eh. paalala, Oo. na kapag ganito, huwag kang mag-overtake kasi hindi mo naman alam na may makakasalubong ka. Mamamatay ka talaga, parang gano'n po. Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya'y di maikukubli. Kung paano ang daigdig ng mga patay. Ang daigdig ng mga patay, ibig kang sabihin nito ay yung mga pangyayari noon. Hindi lingid kay Yahweh yan. Alam niya kung ano yung mga pangyayari noon. Di mas lalong alam niya kung ano ang laman ng puso mo at isipan. Opo, tama. Yun lang yun. Yes, ganda. Walang may kukubli kay Yahweh. Opo. Ayaw mapagsasabihan ang mga palalo at sa matatalino'y di hihingi ng payo. Ang mga palalo, mayabang. At alam naman natin, pag mayabang, ayaw tumanggap yan ng payo ng iba. Gusto niya ang laging nananaig, siya. Pero, syempre, kung maayos ka naman tao, nakikita mo naman kung sino ang dapat mong lapitan Yung nagbibigay ng payong maganda o yung nagbibigay ng hindi magandang payo. Nasa iyo na yun. Ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. Siyempre, pag masayahin ng isang tao, laging nakangiti yan. Yes. Inspirado ika nga masasabi. Pero kitang-kita kagad sa isang tao. Yung sa facial expression ng isang tao, yung kalungkutan. Parang lagi siya nakangiti. Parang may dala-dalang, parang dala niya ang bigat ng mundo. Ang bigat noon. Parang parang kasi pag malungkot ka parati, nag-a-attract ka rin ng malungkot. Diba? Kaya lang tatabert, may tanong po ako, paano po yung mga nagpa-botox, pero masaya naman sila? Nakangiwi sila. Iba yun. Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. Yun ang kagandahan. Pag may unawa ka, hindi ka makukontento sa kung ano lang yung alam mo. Gusto mo pang madagdagan ng karunungan mo. Pero alam mo naman yung matututunan mo, puro sa kabutihan. Ang mga mangmang, kung ano bang meron sila, basta ika nga doon sapat-sapat na sa kanila, kontento na sila doon sa kasamaan na yun. Wala nang asensong matatawag. Kasi doon lang po sila, hindi sila unless baguhin nila yung kanilang ginagawa na yun. Yes. Lahat ng araw ng mahirap ay puno ng pakikipagbaka, ngunit ang masayahin sa ganang piging ang kagaya. Ang araw ng mahirap ay puno ng pakikipagbaka, ngunit ang masayahin sa ganang piging ang kagaya. Oo naman, ganoon naman talaga. Yung mahirap kasi, talagang nagpapakahirap ng gusto yan. At makikita naman na talagang pipilitin niya na makaahon sa kahirapan na iyon. Makikibaka talaga siya. Pero yung isang tao na masayahin, parang ika nga laging pista sa kanila yan Opo. Kumbaga kahit
problemado ang isang taong masayahin, kaya niya pa rin Yun tama. ano yung Tata Bert, parang matakpan yung kalungkutan in a way na very positive yung ano niya, yung pag-resolve niya ng problema. Pero kung mahirap ka, yun na lang, parati mong iniisip, mindset, mahirap ako kaya ganito. Wala na po talagang usad. Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay mas mainam kaysa mayamang panay, hirap naman ang kalooban. Siyempre, pag sumusunod ka sa utos ni Yahweh, napakaganda ng pakiramdam mo, napakaganda ng mga kilos mo, napakaganda ng buhay mo. Hindi katulad nung ika nga na sa'yo na ang kayamanan lahat ng mundo. Pero kitang-kita naman kung may problema ka dahil hindi ka nga sumusunod sa utos o payo ni Yahweh, sa utos ni Yahweh. Mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Parang ibig sabihin po yung buhay ng isang tao eh. Mas maganda talaga, no? Although mahirap ka, pero kasama mo ang pamilya mo na kumakain. Kahit na ika nga pagkaing mahirap yan, basta may pag-iibigan ang isang pamilya, masaya yan. Unlike, yung may magarbo kang handa, yung mga kumakain, hindi naman nagkakaintindihan. Parang hindi rin maganda. Opo. Correct. Maraming ganyan. Kunwari, ano lang tatabi, sorry. Example lang, reunion, di ba? Magkita-kita kayo. Anong gagawin nyo doon? Magpapayabangan lang kayo. Salo-salo kayo, magpapayabangan kayo. Pero yung mga, let's say, may hirap, o ngayon, ang ulam nila, pansit canton. Pero, celebration yun, birthday na nila yun. Yung mga ganong pansit canton. Di ba? Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Yung mahinahong isipan kasi yan, alam niyang diskartihan ang isang sitwasyon. Papasok yan at magbibigay ng puno para pahupain ang galit ng mga nag-aalitan. Ganun talaga. Tsaka tatawid, para pag galit ka, wala talagang papasok sa iyo eh. Kasi puro emosyon ka, puro galit. Wala na, hindi man ang masusolusyon. Yan nga ang sabi ni Senyor, di ba? Ang sinasabi niya sa atin. Pag masyadong emosyon mo, galit ka, o may gusto kang gawain na hindi maayos, tumahimik ka muna. Mag-isip-isip. Para kapag kumalmanti ka niya, marirealize mo kung tama ba ang gusto mong gawain o hindi. Kayo mga break na tayo! Oh my God. Wala na, break na kayo eh. Ang landas ng batugan ay punong-puno ng tinik, ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Siyempre, pag batugan ka at wala kang pagsisikap, napakahirap. Nagiging napakahirap ang buhay. Puro tinik yan. Dahil kulang ka sa pagsusumikap eh. Magsikap, ika nga. Katulad niya, no, yung isang matuwid, napakagandang magiging daanan niya. Matuwid siya, dahil, so alam niya kung anong landas ang dapat niya tahakin. Hindi katulad ng batugan. Kasi pwede yung landas ng batugan, may landas nga siya. Pero pag umapak siya, hindi siya masisiyan kasi matitinik siya. Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama, ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina. Sa isang tahanan kasi, ang ina, ang ilaw ng tahanan, dinatawag. So, siya ang may responsibilidad kung paano palalakihin ang anak. At kung ang anak ay lumaking mangmang, talagang kahihiyan ng isang ina yan. Ngunit kung maganda naman ang pagkakapalaki sa mga anak niya, isang kaligayahan yan, lalo na ng ama. Noong kasing panahon na yan, mas mataas ang kategorya ng lalaki sa babae. Ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan, ngunit lumalakad ng matuwid ang taong may kaalaman. Ang walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan. Wala nang isip, kaya satisfied na yun sa mga bagay na walang kamuwang-muwang, sa walang pagkagamitan or walang kabuluhan. Ang lumalakad ng matuwid at alam, so ibig sabihin alam kung ano ang gagawain. Yan ang taong may kaalaman.
Ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan. Ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Siyempre, ganun yan. Pag may balak kang gawain, may mga proyektong gustong gawain, pag-isipan ng gusto muna. At mas maganda, kumuha ka ng mga taong may nalalaman at magandang asama. Mas maganda pa rin yung ika nga, maraming utak ang gumagana. Kesa naman na basta ura-urada kang gagawa ng isang bagay na hindi pinag-isipan. Parang walang mangyayari pagka ganun. Parang pagdedesisyon yan kahit sa buhay. Kala nyo, madali lang magdesisyon. Madali magdesisyon, pero parang madali rin kayo mapupunta sa hindi maganda. Ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan. At ang salitang angkop sa pagkakataon may dulot na pakinabang. Maganda talaga, no? Pagka may kaalaman ka, magiging maganda ang pagpapayo mo. At mas maganda yung pagpapayo mo ay ilalagay mo sa tamang panahon. Sa mga marunong, ang daan ng buhay ay pataas upang maiwasan ang daigdig ng mga patay. Daigdig ng mga patay. Daan ng buhay. Siyempre, ang marunong, pataas yan eh. Kumbaga sa mapaimbabaw yan eh. At ang mga daigdig ng patay, ibig sabihin daigdig ng patay, death mismo at destruction. Palayo ka dyan dapat eh. Yes. Nasa baba kasi yan eh. Wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog, ngunit ang tahanan ng isang byuda ay iingatan ng Diyos. Ito na parang humility ito. No? Pagkakaintindi ko rito, hambog o pride at ang byuda, it means na yung buhay, karaniwan lang. Pero mas tinitingnan siya ni Yahweh. Actually, sa Biblia, no, na may mga nabasa tayo noon na dalawang tao ang iniingatan ng gusto ni Yahweh. Isa, yung byuda. Pangalawa, yung ulila. Bakit kamo? Wala na silang masasandigan kundi si Yahweh na lang. Yung byuda, walang asawa na pagtatrabaho para sa kanya. Wala na siya masusulingan kundi si Yahweh na lang. Yung mga ulila, ganun din. Walang magulang na ika nga magpapalaki sa kanila ng gusto. So si Yahweh na ang titingin sa kanila. Yes. Paano tatabert mga walang buhok? Joke lang. Tutubuan niya. Si Yahweh ang bahay. Bata si Yahweh dyan. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama. Ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. Diwa. Diwa't isip. So, ibig sabihin, iniisip pa lang. Nako. Nasa intention pa lang. So, talagang pag ang intention mo ay hindi maganda, galit talaga si Yahweh dyan. The same thing, kung ang intention mo ay malinis, maganda yan. Magandang kahihinatnan yan. Magugustuhan ni Yahweh yan. So, it means intention. Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan. Ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Ano naman? Pag tumatanggi ka, pag tumatanggap ka ng suhol, abay, kumbaga sa hindi na parehas ang labanan eh. Yes. Hindi na parehas eh. Kaya yun, ang gahaman sa salapi, nauuwi sa kaguluhan, ganun talaga ang mangyayari. Hindi ka parehas eh. Makikita naman yan yung hindi pagkakaparehas ng transaction ninyo eh. Yung isa, kaya dahil sa suhol, ang daming ganyan ngayon. Ang daming ganyan ngayon. At ang daming natutuwa, nasuhulan daw sila. Lalo na ngayon, eleksyon. Nako. Ayan. Yan, saktong-sakto. Eksakto. No, Yes. maraming masusuhulan dyan. Yung po ipagpalit ang 500 sa buhay ng Pilipino at sa kinabukasan na. Ayusin naman natin yung ating bansa, ang ating gobyerno. Magagawa po natin yan. Tayo po ang may kapangyarihang bumoto. Bumoto tayo ng tamang tao. Correct. Tsaka, so, tatabert, add ko lang, yung paggahaman ka kasi sa labi, ang dami mong pwedeng gawin. Una, pwede kang magnakaw. Pwede kang magsugal. Pwede kang makipag-away sa mga kamag-anak mo, sa asawa mo. Na, in short, kung makikita mo yung mga rason na yun, wala siyang ginawang maganda. Kahit sinong tao po tanongin niyo na nagsugal, na nag-away sa pera, di ba, na nagnakaw, wala siyang magandang naidulot. Tama. So, yun po. Yun.
Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin, ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Katulad ng isa to kanina, no? Yung isang matuwid kasi, alam niya kung ano ang tama at mali. Kaya pwede niyang timbangin kung ano yung makakaganda sa kanyang kausap. Yung masama, talagang sige na lang yan eh. Basta ang ika nga kahit na hindi na maganda ang gagawin, basta makikinabang, gano'n na lang. Yes. Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. So, it means prayer. Yeah. Yes. Ang daing ng matuwid, pinapakinggan talaga ni Yahweh yan. Pag matuwid kasi ang isang tao, naniniwala kay Yahweh at pakikinggan talaga kung ano man ang kanyang panalangin. Ang panawagan ng masama, paano di rin ginihawi yan? Masama nga. Masama ang balak. Masama ang purpose ng kanyang hinihiling. Tsaka parang konting hiya lang po kasi nagdadasal ka na nga. Parang masama pa yung dasal mo. Pero may mga taong gano'n mo, Tata Bert. Yung simpleng sana madapa ka. Healing din yung Tata Bert. Diba? Pero parang ako nagmura, madapa ka. Ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan. At ang mabuting balita ay may dulot ng kalusugan. Yes, kalusugan. Ang magandang balita talaga nakapagpapalaki ng puso yan. Nakakabigay ng magandang ngiti. Sabi nga nakangiti ang labi. Sino pa kaya yun? Famous ano yun eh. Quotable quote po yun eh. Yan, correct po. Opo, correct. Tsaka parang ano din to, Tata Bert, sa mga depressed. Kung, di ba, pag mga taong depressed, may anxiety sila, ang stress lahat. Kung mapapansin nyo, sila po talaga yung nagkakasakit na attract. Pero kahit problemado, yung mga taong masayahin, tapos gusto pa rin nila ng mga challenge, ano sila, masaya sila. Tsaka positive ang ma-attract mo pagka ganyan. Correct. Ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Siyempre, pag marunong kang makinig sa paalala, warning na yan eh. Advice yan eh. Sundin mo yan kung tama. Sundin mo. Kung may, alam mo naman kasi, no, kung may unawa ka naman alam mo kung ano ang tama at mali. Kung ano makakaganda sa iyo o hindi. Ganun lang yun. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral. Ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Halos parehas din to, no? Ika nga, makinig sa paalala. Makinig sa advice. Matututo ka pag yan ang mga sinusunod mo. Alam mo kasi kung ano ang tama at mali. Makinig lang sa paalala, makinig sa advice. Ngayon, Tata Bert, para napapansin ko yung kung bakit nagkaka-problema yung tao. Hindi nila alam ang tama at mali. Ang alam lang nila yung gusto nila at hindi. No? May difference yun kasi pwedeng gusto mo, pero hindi siya yung tamang gawin. So, parang bumabalik talaga siya sa Tata Bert sa pagiging makasarili pa din, no? Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Yan, napaganda. Papakumbaba. Maraming bagay ang pagpapakumbaba. Pero pag nagpapakumbaba ka, maganda yon at katanggap-tanggap kay Yahweh. Nagtuturo ng karunungan, yan ang sinasabi na. Kasi kung ikaw, humble enough ka, matatanggap mo, una pa lang, yung pangaral sa ng mga tao sa paligid mo. Hindi sarado yung utak mo. Ayun. Kasama yan sa pagiging kababaang loob. Yan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you po, Tata Bert. Thank you rin, Anje. Chapter 16. Mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. So, depende na. Kung ang balak kasi, ang intention kasi, sa isip ng tao nagmumula. Pero ang ikagaganda pa rin yan ay kung naaayon sa utos ni Yahweh. Yes.
Perfect. Diba? Naaayon pa rin. Ang gaganda ng intention mo, sa pagsunod pa rin kung ano yung utos ni Yahweh. Babalik pa rin. Doon pa rin. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos. Ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Nakatatalos, nakababatid. Ibig sabihin, nakakaalam. Okay. Ganun talaga minsan ang tao Akala na niya tama na yung gagawain niya. Okay. Akala niya tama na yung gagawain niya. Pero kung siya ay naniniwala kay Yahweh, sinusunod niya kung ano ang utos ni Yahweh, itatama siya ni Yahweh. Mas lalong itatama siya ni Yahweh. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Lahat ng bagay, plano, mga balakin, mga proyekto, bago mo gawain, unahin mo humingi ng tulong kay Yahweh at hindi ka maliligaw. Reminds us of Senyor. Yes, yun na, sinasabi lagi ni Senyor yan. Lahat ng gagawin niya. Talaga. Kahit mag-iisip lang siya ng proyekto, lahat po. Yan. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan. At ang masasama, kaparusahan, ang kahihinatnan. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan. Tayo. Nilalang tayo ng Diyos. Naging tayo ay ganito. For a purpose. May purpose yan. Pero, kung yung purpose mo sa mundo, hinaluan mo ng kasamaan, may kaparusahang angkop para diyan. At alam mo na hindi rin maganda ang kahihinatnan. So, kung alam mo ang purpose mo sa mundo, iayon mo yan sa utos ni Yahweh. At magiging maganda talaga ang buhay mo sa mundo. Ganda po. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusa. So, mayayabang kasi ito yung ma-pride na tao, yung hambog na matatawag. Talagang isa yan sa seven deadly sin. Deadly sin. Yung pride, di ba? Opo. Yan. Talagang ayaw ni Yahweh yan. Opo. Yan. Kinamuhuyan ni Yahweh talaga yan. Yes. Paano yung mga fried chicken? Mas nagugustuhan natin yan. Gusto natin yan. Katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran. Ang sa kanya'y gumagalang at susunod, malayo sa kasamaan. Siyempre, maging tapat tayo kay Yahweh, magpakumbaba kay Yahweh. Makagawa tayo ng slight na pagkakamali, hindi niya tayo parurusahan. Patawarin niya tayo dyan. Then alam naman niya na tayo'y tao at prone pa rin na mag-commit ng pagkakamali. Pero once na alam natin nagkamali tayo, idulog na kagad natin kay Yahweh. Ipanalangin natin na patawarin tayo. At gagawain niya yan. Totoo po. Ganda po no, humingi ng tawad. Oo. Tsaka hindi porket alam natin na mapagpatawad ng Diyos, patuloy tayo gagawa ng masama. Hindi po gano'n. Huwag natin maggawing intentional. Sinasabi lang po ni Tata Bert na hindi naman maiwasan ng tao lang na magkaroon ng kasalanan. Kasi tao nga po. Dahil tao nga. Yes. Kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa kanya'y makikipagbate. Yan mismo. Pati si Jesus Christ ang sinabi. Mahalin mo ang iyong kapwa. Mahalin mo pati ang iyong kaaway. Yan mismo ang bilin At pag kaya mong gawain yan, napakaganda. Mamahalin ka lalo ng Diyos. Yes. Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Maliit man ang kita mo kung yan ay nanggaling sa tama pamamaraan, maganda yan. Kesa naman na ang laki ng kinita mo pero kung galing sa kasamaan, wow, hindi magandang kalalagyan yan. Kahit alam mong yayaman ka pa dyan, kung galing sa suhol, lalo na. Ang dami na. Hindi makunten. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang ganda nito. Ganda ko nito. Yung tao kasi may intention. Yung intention mo na yan, kung sa isip mo maganda, mas lalong mapapaganda yan. Kung
ipapanalangin mo kay Yahweh. Iayon mo doon sa utos ni Yahweh. Yes. At tatama yan. Maganda yan. Magandang lalabas yan. Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasihan. Hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan. Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasihan. Pasyang, ibig sabihin, yung lumalabas sa bibig ng hari magaganda. Kaya nagkaroon ng naging bukal ng pasyang kinasihan. Hindi siya naman mali sa lahat niyang kahatulan. Naging maganda naman kasi ng mga binitiwan niyang salita. Saka imagine mo, Tata Bert, kung hari mo si Solomon. Di ba? Oh. Parang, napakaganda na ng pagpapalakad niya kasi yung wisdom niya punong-puno. Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan. At sa negosyo ay katapatan. Huwag tayo manggulang. Yun. Huwag tayo manggulang. Alam po natin, nakatingin ang Diyos sa atin eh. Huwag natin lamangan yung ating kapwa. Maging parehas tayo. Di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan, pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan. Ang isang hari kasi, para maganda ang kanyang pamamahala, para mas mahalin siya ng tao, dapat kabutihan din ang kanyang pagtrato sa kanyang mga nasasakupan. Kung nakagawa ng pagkasamaan ng isang hari at hindi niya inihingi na kapatawaran ng bagay na yon, magtutuloy-tuloy ang kasamaan yon. Ang nais pakinggan ng hari ay ang katotohanan, at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan. Siyempre, pagka ikinatutuwa ng isang hari na nagsasabi ng totoo yung kanyang mga sakop. Pagka ganun kasi, nagiging maganda yung kanyang pagpapatakbo ng kanyang kaharian. Tsaka wala pong makakaharang kung sa katotohanan. Kumbaga yun yung absolute truth, di ba? Sinisikap ng matalino na masiyahan ang kanyang hari. Kapag nagalit ang hari, may buhay na masasawi. Yes, patalino. So alam niya ang tama at mali. At malamang na tama ang gagawin niya. At pag tama, masisiyahan ang hari. Pero pag nagalit ang hari, ibig lang sabihin may hindi magandang ginawa. So, pag hindi magandang ginawa, may buhay na masasabi. Ang kagandahang loob ng hari ay parang ulap na makapal. May dalang ulan, may taglay na buhay. Yan, ang kagandahang loob ng hari. Siyempre, naghahatid yan ng kasaganahan sa kanyang sakop. Yan ang ibig sabihin ng ulan at may taglay na buhay. Higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan, at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa. Ang karunungan at ang pangunawa ay mas mataas kaysa meron kang ginto at yung silver na iyon, mas mataas. Dahil mas pinahalagahan ng Diyos yung karunungang maganda at pangunawa na naaayon sa utos ng Diyos. Yes. Dahil kung mayaman ka, anong silbi nung yaman mo kung hindi mabuti ang iyong unawa at kalooban? Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan. Ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan. Ang matuwid na landas kasi ay talagang lihis sa kasamaan yan. Ang direksyon niyang kabutihan. At ang ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. Ganon din talaga. Siyempre, hindi ka pa, yung kilos mo ay hindi yung, paano ba tawag dito? Basta-basta na. Basta-basta lang. Nagiging maingat ka rin para hindi ka magkamali. Ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak, at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Dito, talagang self-explanatory. Kapalaluan yung kalokohan yan eh. Yung kasamaan. Humahantong talaga yan sa pagkawasak. At ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap, kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. Oo naman. Kahit na mahirap ka,
kung gumagawa ka pa rin ng kabutihan sa iyong kapwa, dapat taas dibdib mong pwedeng ipagmalaki yan. Kesa naman na sa iyo na ang kayamanan, pero ang kayamanan mo naman ay galing sa hindi maganda, promise, ni hindi mo ipagmamalaki yan. Correct. Yes. Ang sumusunod sa payo ay mananagana. At mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Yes. Yan na halos ang tema nitong ating binabasa na ito. Mananagana ka pag sang-ayon sa Diyos ang iyong pagkilos, ang iyong ginagawa. Mananagana ka ng gusto talaga. Yes. At pag nagtiwala ka po talaga sa Diyos, naku, pag Oy. 101% ang tiwala mo, Oo naman. kung sasamahan ka talaga niya. Ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa. Ang matamis niyang pangungusap ay panghikayat sa iba. Makikilala talaga na matalino ang isang tao pag tama ang ginagawa niya. No? Masasabi ngang matalino ka pero naman lihis ang takbo ng iyong utak, kumbaga sa akin hindi matalino yun. Dahil pag matalino ka, alam mo na para sa kabutihan ng marami ang dapat mong gawain. Ang karunungan ay bukal ng buhay para sa matalino. Ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. Karunungan ay bukal ng buhay para sa matalino. Oo naman. Pag matalino ka kasi, yung karunungan, alam mo kung papaanong, alam mo kung anong landas at tatahakin mo. Yan ang magiging bukal ng buhay mo, yung tamang landas. Ngunit kung ang hirap mong maturuan, hindi mo sinunod yung mga tamang tagubilin sa iyo, mangmang ang magiging tawag sa iyo. Iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin. Kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. Iniisip ng, oo naman, pag matalino ka kasi alam mo kung ano ang tama at mali. At alam mo kung yung gagawin mo ay tama. Kaya, magiging yung kausap mo, maaakit talaga sa iyo dahil alam niya na hindi mo siya ilalagay sa hindi magandang sitwasyon. Sa magandang sitwasyon ka ilalagay ng iyong kausap na matalino na iyan. Kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan. Matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Ganon talaga. Kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan. Lalo na kung ang magsasalita na iyan ay isang taong matino. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulot nito. Merong ganyan, naliligaw. Akala niya yung ginagawa niya ay maganda. Pero hindi niya alam na meron pala siyang nilalabag na utos ng Diyos. Marirealize na lang niya yan pagdating sa dulo. Makikita niya na yung ginawa pala niya ay hindi maganda at may kaparusahan palang ukol para sa kanya. Tsaka narita ka, nakita mo matuwid yung daan, pero hindi ka nag-isip. Diretso ka lang eh. Hindi mo papansinin yung mga pwedeng mangyari sa paligid mo. Wala yun. Dahil sa pagkain, ang tao'y nagsisikap. Yes. Upang ang gutom ay bigyan ng lunas. O naman ang isang tao, no? Kung kailangan niyang guminhawa, kung kailangan niyang makatikim ng masarap, dapat magsumikap talaga. Mabibigyan mo ng lunas ang iyong pagkagutom. Kung magsusumikap ka, magtitiyaga ka. Dahil di na lang po basta-basta pinupulot ang pagkain. Ang laman ng isip ng tampalasan ay puro kasamaan. Ang kanyang mga labi ay parang nakakapasong apoy. Ang tampalasan kasi ay puro kasamaan. Tampalasan, hindi tapat yan. Kaya yung kanyang labi, yung sinasabi nakakapasok apoy, totoo naman. Dahil ang lalabas na salita sa kanyang bunganga, maliligaw ka, panliligaw. For sure yan kasi, yung tampalasan na tao na yon lang ang makikinabang. Yes. Ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. Ang baluktot na isipan, ibig sabihin hindi maganda. Ang iniisip niyan, masamang tao yan. So kaguluhan talaga ang mangyayari.
At sinisira naman ng chismis, huwag makikinig sa chismis. Huwag makikinig sa chismis. Kung matino kang tao, alam mo ang tama at mali. At alam mo ang dapat gawain kung nakakarinig ka ng chismis. Correct. Lalo na sa panahon ngayon, Tata Bert, nako, usong-uso yan. Diba? Talagang nakikinig lang. Pag nakita na nila, nabasa na nila, naniniwala na kayo. Naku ganun na po, kaagad. aralin niyo po kung totoo o hindi. Tinutokso ng taong liko ang kanyang kapwa at ibinubuyo sa landas na masama. Beware sa mga tao na ganito, no, nanliligaw, mga tao masasama, yung ang isip ay baluktot. Beware of them. Mag-ingat ka sa taong pangiti-ngiti at kikindat-kindat, pagkatiyak na mayroon siyang masamang binabala. Ang isang tao na may magandang balak, ang ganda ng ngiti niyan. Pero pag nakita mo may pakindat-kindat pa at yung ngiti ay parang hindi purong matatawag, ingat na rin dyan. Mag-ingat din sa mga taong ganyan. Yes. Ang mga uban ay putong ng karangalan. Ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Uban, ibig sabihin, yung pagkakaroon mo ng edad. Yung pagkakaroon mo ng edad, yung uri ng pamumuhay na meron ka ay napakaganda. Yun ang putong ng iyong karangalan. Corona yan eh. Yun ang putong ng iyong karangalan. Basta nagkauban ka, tumanda ka na sa maayos na pamamaraan, yun na ang putong ng iyong karangalan. Ngunit kung tumanda kang paurong, Ayun, minsan naririnig ko rin talaga ng dati sa mga sermon ni Papa at saka ni Mama. Pero totoo po yun eh, kung tumanda ka, paurong, o tumanda kang wala kang nagawang mabuti, parang ang hirap naman na ang tagal mo sa buhay at ganun na pa rin. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Ang isang taong matyaga, nakukuha niya ang gusto niya basta naaayon sa kabutihan ang kanyang pamamaraan. Kesa naman naging makapangyarihan ka nga, gumamit ka naman ng puwersa at gumamit ka naman ng hindi magandang pamamaraan. At ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Dapat dito, yung nakokontrol mo yung sarili mo. Kesa naman pabugso-bugso yung decision mo, pagsakop sa mga bayan. Pag-isipan mo, kontrolin mo muna yung bugso ng damdamin mo. Sa akin, Tata Bert, para siyang nepotism. Pero, hindi ko naman nilalahat. Kasi meron namang tumatakbo kahit apo ka o anak ka ng mga dating politiko. Pero kung tama yung ginagawa mo, matyaga ka, okay na yun eh. Ibig sabihin, may ginagawa kang maganda sa bayan o sa sarili mong syudad. Pero kung napunta ka lang sa posisyon na yun dahil lang sa kapangyarihan at dahil lang sinabi sa yung tumakbo ka, yun talaga yung pagsupil sa sarili kaysa pagpapahalaga mo sa bayan. Isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. Isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. Ano man ang ginagawa ng isang tao, ano man ang mga balak niya, kung uunlad ba ito o hindi, nakayawi na ang kapasyahan na yan. Mas maganda ang bubunutin mo yung tamang landas ng buhay. At yun, matutuwa sa si Yahweh sa bagay na yan. Ganda, Tata Bert. Parang ano siya, no? Yung palubunutan, may choice ka kung ano May choices kukunin yan mo eh. eh. Diba? Choices Tama. yan eh. So kung nakuha mo yung tama yung sinabi ni Tata Bert, yung tama, gaganda ang buhay mo. Sigurado tama pag ang sinunod mo, papunta kay Yahweh. Yes, correct po, Tata Bert. Kaya po, sige po, ako po muna, Tata Bert. Ang ganda po pakinggan, na-realize ko lang, Tata Bert, sa mga nakikinig. Lagi tayo, di ba, may mga nababasa tayo, iba't ibang verse, iba't ibang iba't ibang verse yung parang kahit sa social media, quotable quotes sa mga verses. Hindi natin naisip na yung isang verse sa Proverbs,
sobrang malaman, sobrang mabigat. Na actually, pwede nga niya i-summarize lahat ng pinag-uusapan sa Bible. So, ang ganda. Huwag po kayo makakabahan, hindi pa yung earthquake. Okay lang po. Okay lang po kayo. Ayan. Baka magulat po kayo nangyari sa akin. Nakaupo ba rin po kami? Ang cellphone po. Sorry po ah. Okay lang. Sorry po. Ayun po. Ayan po. Masaya lang po kami, masaya. Hindi po kami nag... Ayan. Ayan na okay lang po. Ayan. So, balik po ako doon na ang daming quotable quotes sa kawikaan pa lang na nagsasummarize ng lahat ng pwedeng verse ko sa Bible. Yun yung isa kong nagustuhan dito sa Proverbs. Kasi totoo, tatabit ngayon ko lang siya na yung nabasa talagang ganyan. Kasi minsan, ang kino-quote si John, ang Psalm, pero hindi siya masyadong kumbaga nakikita anyway or visible. So maganda siyang pag-usapan. Tapos dito po na tama, ganun at ganun pa rin sa pagbasa dati. Meron tayong choice. Tama o mali. Sabi ko kanina, piliin natin yung tama. Hindi dahil gusto. Piliin natin yung tama dahil yun ang tamang gawin. Yun ang ikalulugod ni Yahweh. Kasi wala naman tayong ibang pupuntahan. Una, mag-purpose natin dito. Ang purpose natin, sabi ni Yahweh, mahalin natin ang isa't isa. Yun. Ano bang pagtapos din? Kay Yahweh pa rin tayo babalik. So, iikot lang dapat sana ang buhay natin kay Yahweh. Yan lamang po. Napakaganda ng nilalaman ng mga verses na tinatalakay po namin dito ni Anje, no ho? I would suggest na sana basahin nyo rin mismo muli. Tignan po ninyo kung ano yung mapupulot nyo pang aral. Then, i-apply ninyo yan. Huwag basta-basta. Kumuha ng meaning na hindi kaaya-aya. Basta ika nga kung ano man, ipapattern mo na lang yan sa kung papaano mo mamahalin ng Diyos. Pag yun ang pangunawa na ginamit mo dito sa binabasa natin verses na ito, ang ganda ng aral na ibibigay sa iyo. Thank you, Tata Bert. Mamaya po, meron po tayong online na prayer video dito pa rin po sa Singer Anthony Vivero Facebook page. At bukas nga po pala, para doon sa mga interesado o gustong sumama sa 8 o'clock Novena Prayers. No? 8 o'clock po yan. Pupunta po kayo dito sa center or abangan nyo po dahil live naman po yan. Pinangungunahan po yan ni Tita Hermie Rodriguez. And then bukas, prior to healing, bago po maggamutan, yung lecture po natin, 125th lecture. Salamat po sa inyong pakikinig at magandang gabi sa inyong muli. Thank you po. Hindi pa nag-earthquake po sa pala natin. Ang dami pong natatawa. Kala daw po yung Happy birthday po pala Tito Alex. Ay, yes, birthday! Happy birthday! Happy birthday, Shiba! Yes! Happy anniversary, Shiba and Attorney! Yes! And bukas po, happy birthday, Ate Janine. Yes! Ay, yes! Yan. Yan ang mabigat. Yan, mabigat.